Blessed morning po sa bawat isa. Hallelujah! Praise God! Ating pong palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah! Ating ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Siyang ating manunubos. Siyang hari ng mga hari. Purihin ka, Panginoon. Alayan po natin ang papuring awit ng ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Ang umapaw o Diyos ang aming kagalakan.
ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Wala kang katulad, wala kang Amen. Sorry po. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ngayon ay dadako na sa pagbibigay sa Panginoon. Pero bago po tayo pagbigay, I just want to share a short exhortation about giving. It says in John 6, verse 8 to 11, pwede po paki-flash. May brief background lang po before yung verse na ito. Jesus performed a miracle doon sa mga may sakit. So, pinagaling niya yung mga may sakit. And then when people saw that, na pinagaling ng Panginoon yung mga may sakit, they started to follow Him. So, a huge crowd of people followed Him. And then, nung umakyat si Jesus sa mountain, nakita niya yung mga tao na sumunod sa Kanya. So, nakita niya yung crowd of people na sumunod sa Kanya. Pwede po paki-flash po yung John 6, verse 8 to 11. Okay, so ito na po yung kasunod nun. Nung nakita ni Jesus na sinundan siya nung huge crowd of people, verse 8, dun po pala dun sa, nakita niya yung huge crowd and then, sabi niya dun kay Philip, saan tayo bibili ng bread para mapakain yung huge crowd of people? So, tinest po niya. Kahit na alam na niya kung ano yung gagawin niya, tinanong niya kung saan tayo kukuha. And then, sumagot po yung disciple niya. Sabi niya, Philip answered him, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. So, para sinasabi niya, Lord, imposible. Masyadong marami yung crowd. And then, ito po yung next verse. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Paano nga naman po magkakasya? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and the man sat down. About 5,000 of them. So estimation lang po yun. It could be more than 5,000 people. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Okay, so nakita po natin this story that this is a story about feeding the 5,000 people. Could be more than 5,000 actually. We can see here that God demonstrated a great miracle. Napakadami nila during those times. And yung mga disciples actually got worried. Paano po natin mapapakain yung ganito kadaming tao? They are overwhelmed by the number of people that they need to feed. Siguro we can imagine them saying to the Lord,
Lord, parang imposible. Imposibleng mapakain natin itong ganito kadaming tao. I do believe minsan sa buhay natin, dumadating po tayo sa ganitong point, wherein we are overwhelmed with our financial obligations. Na parang nasasabi natin na, Lord, kulang. Pag tinignan natin yung sahod natin and then yung mga kailangan nating bayaran, kulang. Okay? The same is true with the disciples during those times. They felt overwhelmed and worried. They are saying, Lord, it is not enough. Hindi po ito sapat. But you know what? Si Jesus po, hindi niya pinansin yung sinabi ng disciple na hindi sapat. Because He was about to do a miracle. Ginamit po ng Panginoon bilang instrumento yung isang batang lalaki na may 5 loaves of bread at 2 small fish. Yes, it is not enough. Just imagine they have to feed 5,000 of men with just 5 loaves of bread and 2 small fish. Imposible po, right? Yes, it is not enough sa ating paningin. Kasi as human, limited lang po tayo. But Jesus is about to perform a miracle. And what He did was, He multiplied this supply. Just like during those times, maybe we are also in the season right now where we feel that what we have is not enough. Kulang. Hindi sapat ang sahod natin or masyadong overwhelming ang ating mga financial obligation, kaya napakahirap pong magbigay sa Panginoon. Isa po dumadating po doon. Maybe you are experiencing this right now. Ako po personally, nararanasan ko din po ito. Napapasabi na lang po ako na, Lord, parang kulang. But just like the story in the Bible, it didn't end there. Dun sa hindi enough, yung 5 loaves of bread and 2 small fish. Praise the Lord, it did not end there. Amen? Hindi po natapos doon sa hindi enough. God is about to do a miracle in your situation, in that season in your life where you feel like what you have is not enough. Makikita po natin na God can makikita po natin sa story that what God can multiply depends on what we give. Kagaya po nung boy, nagbigay ng 5 loaves of bread and 2 small fish. God used that and multiplied that para yung hindi enough at imposible maging sapat at posible. Amen po? Amen. So I encourage everyone, if you want to have a multiplication in your life, it depends on what you give. Believe that God can multiply whatever seed that you sow towards His kingdom. Remember that God is not concerned with the amount na ibibigay po natin, pero tumitingin siya dun sa faith and obedience natin sa ating pagbibigay. Remember that with little, God can do more. Ibigay po natin ang nararapat para sa Panginoon at ipapakita po niya kung paano niya ito imumultiply sa buhay po natin. Amen po? So we might be in this overwhelming situation right now, pero God is a God of the impossible. Nagiging posible po sa ating Panginoon lahat ng imposible. So ngayong umaga po ito, magbigay po tayo ng may faith sa Panginoon na kahit nararamdaman natin na pwede na parang kulang, siya ay sapat-sapat higit pa sa ating buhay. Amen po? Okay, let's pray. Diyos na masalangin, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami ay naririto upang magpuri at magpakinig ng iyong salita. Salamat po sa pag-iingat at pagpapala na aming nararanasan sa araw-araw. Sa aming pagbibigay ngayong oras na ito, dalangin ko po na i-bless niyo po ang mga taong magbibigay. Kayo po ang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa kanilang mga buhay. At gayon din po sa mga di makapagbigay ngayong oras na ito, touch your hearts, Panginoon, na magkaroon ng pusong nakakaranas ng kagalakan sa pagbibigay. Katagpuin niyo po ang mga pangailangan ng bawat anak mong naririto ngayon. We believe, Lord, na wala pong imposible sa inyo. Ang hindi sapat ay magiging sapat at higit pa sa aming mga buhay. We bring you back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give cheerfully po to the Lord.
welcome ang ating mga bagong nakasama sa araw na ito. Maaari lang pong tumayo sa mga tatawagin kong pangalan, si Mr. Jose Pamintuan, si Miss Ronaline Fontanilla, at si Miss Lovely Joy Cunanan. Asaan po sila? Ayan. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Welcome po kayo sa Christ-Centered Life City Church at nagagalak po kami na nakasama namin kayo today. At syempre dahil first Sunday of the month, first Sunday ng March, ayan, nais po natin batiin ang ating mga magdiriwang sa buwan ng Marso. Ayan po sila. Sige, palakpakan po natin sila. At mamaya kung makasalubong natin, ayan, greet na natin sila si Pastor Rene, Sister Maricel, si Charles Aaron, Jezabel, at si Aaron Jen Izay. Wala silang date, no? Sige, si Brother Antonio Tandog, si Cyrus Versosa, si Seth Banyagale, Sister Linda Tomol. Ayan, maligayang kaarawan po sa inyo. Ayan, sige po. At ipapanalangin po tayo ni Pastor Vicky. Maaari lang pong tumayo yung mga nabanggit na pangalan. At kung hindi po nabanggit yung inyong pangalan, maaari po kayo mag-submit ng inyong name with your birthday po mamaya sa amin sa likod. Okay po? Tayo po lahat ng may birthday. Yung ayaw po, ulit. Yung ayaw po. Okay. So, habang nakatayo po pati yung mga bago, si Brother Jose, tapos yung kanilang daughter-in-law at yung mga celebrator po natin for the month of March, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong taon na ibinigay niyo po sa mga kapatid po namin na ang iba ay nag-celebrate na at magsa-celebrate pa ng kanilang kaarawan sa month of March. Salamat, Lord, sa panibagong taon, kalakasan, buhay, kasaganaan, at patuloy na pangunguna mo po sa kanilang buhay. Dumadalangin mo kami, Panginoon, na mas lalo po silang maging malalim sa kanilang mga paglilingkod sa inyo. Lubos nilang maunawaan ang kalooban mo, maging sa mga first time na nakadalo sa gawain mo. Hinihiling po namin na magkaroon ng bukas na puso upang ang salita mo ay makapasok sa kanilang mga isip, sa puso nila, at magkaroon, Panginoon, ng mga pagbabago na nais mo pong mangyari sa bawat buhay ng mga anak mo. Lord, nagpapasalamat na po kami na idinideclare din po namin na ito ay kasimula ng kanilang buhay, kasama ka sa kanilang sa buhay po nila bilang mananampalataya. Amin na pong ibinabalik sa iyo ang kapulihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po. Papakilala ko po ang ating speaker sa umagang ito. Hindi ko po alam kung mag-agree kayo, pero nakikita or naalala ko po si Daddy ko sa kanya. Sa itsura, sa forma, sa lalim ng boses, sa paggawa ng outline style, sa preaching at sa ibang pang mga bagay. So, siya po ay professor sa Baguio. So, nung po nag-aaral kami, every week or minsan twice a week, bumababa po sila from Baguio to Pampanga. So, imagine niyo po ilang oras na biyahe yun, tapos magtuturo po siya. And then, tawag po sa kanya sa Bible School is Dr. O. Kasi po, halos lahat ng subject pwedeng ibigay sa kanya and very effective, very knowledgeable po siya sa lahat ng yun. At talagang nabibless po lahat ng mga estudyante. So, dito po sa CCL, meron din pag-aaral tuwing Friday ng gabi ang mga pastors and leaders. So, alam ko po, lahat ay na-challenge at nabibless sa buhay ni Pastor. Siya po ay mahilig mag-aral ng Bible at naging expertise niya na po ang original language ng Bible. So, alam niya po ang Hebrews and Greek. So, very deep study po ang ginagawa niya. So, ngayong umaga po makaka-expect tayo or we are, nakakarinig tayo ng talagang pinag-aralan na preaching. Naalala ko po sa pag-aaral namin na nabanggit niya na yung isang verse kaya niyang pag-aralan ng matagal at naging isang libro. Kung naalala po sabi niyo, Pastor, sa ang Our Father, so hindi pa yung isang verse, diba? 2 words lang yun. Our Father, naging thesis po yun, naging isang libro. Ganun kalalim ang pag-aaral na ginagawa ni Pastor. So, siya rin
din po ay very Bible-based sa lahat ng aspeto. Sa mga sinasabi, sa pagkanta, sa mga lyrics. Yan, gusto niya lahat naka-Bible yan. Kung hindi, parang skip na lang. Very faithful po siya sa pag-aaral ng Bible, sa pinag-iisipan at practical. So, kahit malalim ang pag-aaral, maririnig po natin na very practical ang application sa buhay natin. So, i-challenge ang bawat isa po sa atin, mag-gising-gising po tayo, ihanda po natin yung kaisipan natin. Kasi alam ko, mag-challenge ang kaisipan natin dito. Mag-challenge ang faith at belief natin kasi makakain tayo ng word na pinag-aralan. So, welcome po natin si Pastor Danilo Orencio. Magandang umaga po sa atin lahat. Napakahirap pala pag in-introduce ka na napakataas na po yung expectation. So, I need to meet that. But by God's grace, I know na we are all here. Narito po tayong lahat upang papurihan ng Panginoon Diyos. So, lahat po ng papuri ay para sa Kanya. Kung mayroon mo pong nasabi na parang napapurihan po ako, I want to give all the glory to our God. I don't deserve any glory but to our God. But at the same time, I want to convey my thanksgiving to Pastor Vicky and to all the pastors who are here, Pastor Ferjim, Pastor James Bryan, Pastor Enrique, and the birthday boy, Pastor Rene. No? And for all the church leaders, it's such an opportunity and privilege to be here. Matagal na pong magkakilala kami ni Joanna. Naging estudyante ko po siya nung siya nag-aaral sa Pampanga. And I have been desiring that one day ay makabisita po ako dito sa church. When I officiated her wedding, na-meet ko po si Pastor Chito, and I'm not taking the place of Pastor Chito. No? He's a very unique pastor. At although sabi ni Sister Joanna, parang nakikita raw niya yung tatay niya sa akin. That's an honor, no? Na maging kasimpogi ni Pastor Chito. Anyway, I want to share God's word with you. I'm not here to entertain you, but I'm here to share God's word with you. Di ba tayo po, pumapalak po tayo, nagbubunyi po tayo, pag nakakapanood po tayo, nakakasaksi po tayo ng mga taong nagtatagumpay sa mga larangan na kanilang ginagawa. Kahit po sa basketball, pag yung team po natin ay nananalo, ganyan, nagse-celebrate po tayo, natutuwa po tayo, pumapalakpak po tayo. Pero tanong ko po sa inyo sa umagang ito, pwede po ba ninyong palakpakan ang inyong sarili? No, hindi ko po kayo. I'm not asking you to clap at this time, but I just want you to answer this question. If you can, pwede po ninyong palakpakan ng mga iba sa kanilang pagtatagumpay. Nakikita po ba natin ang ating mga sarili na ikaw ay tagumpay? Na kaya mo bang palakpakan ang sarili mo dahil nakikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa buhay mo na ikaw ay tagumpay? Maaring may mga pagsubok na dinaranas po tayo at may kasawian at this time. But these are momentary defeat. No? Panandalian lamang po ito na pagkatalo na kung makikita po natin ang kabuuan ng ating buhay na tayo po ay tagumpay sa Panginoon Diyos, nawa napapalakpakan din po natin ang ating mga sarili dahil tayo po ay tagumpay. Ngunit sa palakpak na yan po ay para lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil nga, dapat makita po natin, maunawaan po natin, panampalatayanan po natin ng bawat isa po sa atin, tayo po ay tagumpay kay Kristo. At yan po ang gusto ko pong ibahagi sa umagang ito. Our victory through the Lord Jesus Christ. Dahil nga gusto ko rin po itong idugtong
doon kagabi doon sa overcoming series or overcome series, and has something to do about overcoming marital relationship. Na gusto ko pong makita po natin ang kabuuan ng ating pamumuhay, ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, na tayo po ay hindi mga sawi. Hindi po tayo mga bigo. Hindi po tayo mga talunan. Tayo po ay mga tagumpay, mga nagwagi kay Kristo Jesus. And I like the name of your church, Christ-Centered Life. Alam po natin na ang ating tagumpay ay matatagpuan lamang po natin at nararanasan po natin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay hindi po galing sa akin. Yan po ay nakasulat sa salita ng Panginoon Diyos. I'm not here just to motivate you or to encourage you that you are a victorious one, but that's what the Bible says. Kung hindi po ito sinabi ng salita ng Panginoon Diyos, I will not have a courage to stand before you and will affirm you that you are a victorious one. Ngunit, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Na gusto ko pong basahin sa umagang ito, mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15, starting from verse 56 up to verse 58. So, 3 verses lamang po ang ibabahagi ko po sa inyo. So, I hope na hindi po ito magtatagal. 1 Corinthians chapter 15, let me read first sa Tagalog. At ito po ang pagkakasulat. Starting from verse 56. Okay, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Samahan niyo po ako sa panalangin na ito. Muli po lahat ng papuri ay para sa inyo, Panginoon Diyos. Hinihiling po namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, gawin mo pong buhay ang katotohanan ng iyong mga salita na akin pong ibabahagi sa umagang ito. Na bawat isa sa amin, ito po ay aming panampalatayanan at ipamuhay ang katotohanan na kami po ay mga nagwagi na, mga tagumpay kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makikita po natin sa English po ang pagkakasabi rito sa verse 58 na ito po ay konklusyon. Sinabi niya rito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Pag sinabi po natin kaya nga or therefore, yan na po ay konklusyon nung bagay na kasasabi lamang. Kaya nga gusto ko po nang sabihin, ano po ba ang background, context nitong 1 Corinthians 15 starting from verse 56 hanggang verse 58. Dahil ito po ay conclusion na ng the whole chapter. We all know the whole chapter of 15 has something to do about the question, is there a resurrection for the dead ones? Mayroon bang pagkabuhay na magmuli ng mga patay? At sinabi ni Apostol Pablo sa katanungan na yan, nasabi niya, mayroong pagkabuhay na magmuli ng mga patay dahil nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi po tayo maniniwala na may pagkabuhay na magmuli, then even our Lord Jesus Christ did not resurrect from the dead. But because Jesus had resurrected from the dead, then our resurrection is assured as well.
At kung hindi po nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong pagpupuri sa umagang ito ay walang kabuluhan. Kung hindi po nabuhay na magbuli ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kung hindi po nabuhay na magbuli ang ating Panginoong Jesucristo, nasa kasalanan pa rin po tayo at hindi pa nabayaran ang ating mga kasalanan. Kung hindi po nabuhay na magbuli ang Panginoong Jesucristo, kami pong nangangaral, nagbabahagi ng kanyang salita, kami po ay mga sinungaling dahil ipinapahayag po namin na ang ating Panginoong Jesus ay buhay at siya ay Panginoon. But praise God! We are assured by the Word of God that Jesus Christ had risen from the dead. And that's the victory that we have. Yan po ang katagumpayan na mayroon ng bawat isa sa atin dahil hindi po tayo sumasamba sa Diyos na patay. Tayo po ay nagpupuri, naglilingkod sa Diyos na buhay. At dahil po sa katotohanan na yan, sabi ni Apostol Pablo, let us give thanks to God because it is God who gives us victory in Christ Jesus. Kung titignan po natin yung pagkakasabi po yan, it is in the present tense. Sabi niya sa Tagalog, magpasalamat kayo sa Diyos na nagbibigay ng katagumpayan sa inyo sa Panginoong Jesucristo. It is not just a one-time victory. It is a continuing victory. And that's what I would like to share with you. Our victory through the Lord Jesus Christ. Kaya nga kung tayo na po ay ikinukonsidera ng Panginoong Diyos na tagumpay dahil sa kanyang anak na si Jesus, I want us to see ourselves also that we are victorious. Kahit na po anong pinagdadaanan po natin sa kasalukuyan, let us believe that we are victorious in Christ Jesus. Minsan kasi iniisip po natin, kailangan po munang magawa natin itong mga bagay na ito para tayo po ay maniwala na tagumpay. Kailangan pa muna tayong magwagi sa mga pagsubok ng buhay bago natin paniwalaan na tayo po ay tagumpay. Ganyan po ang pamantayan ng mundo. Gawin po muna nila para maging ganun sila. Ngunit, ang sinabi po ng Biblia, maging ganun muna tayo para tayo ay makagawa ng mga bagay na ito. You got to see first yourself that you are victorious in Christ Jesus, then you will live daily as a victorious one. It's the reverse. Karamihan ng mga tao, dapat magawa muna nila itong bagay na ito para sabihin nila, ganyan ako. Ngunit ang sinabi ng Biblia, makita muna natin ang ating mga sarili na tayo po ay mga wagi na sa buhay na ito para sa araw-araw na pamumuhay po natin, tayo po ay mamumuhay na may kadagumpayan. It's the other way around. And that is so important. You got to see yourself that your victory is in Christ Jesus. Your victory is not in your circumstances. Your victory is not in your job. Your victory is not in your education. Your victory is in Christ Jesus. So that if you are in Christ Jesus, you got to believe that you are victorious. Can I hear amen for that? Yan po ang sinabi ng Biblia na sabi niya, magpasalamat kayo sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng katagumpayan sa inyo sa araw-araw na pamumuhay po natin. And that's what I will be sharing with you this morning. Kaya sabi niya, kaya nga, mayroon pong dalawa na exhortation po dito. Kung pinapaniwalaan po natin na tayo po ay mga tagumpay na kay Kristo, ito po yung pinapagawa sa atin dahil ito po tayo. Hindi po ito pinapagawa ng Panginoon Diyos para maging ganun po tayo. Pinapagawa ng Panginoon Diyos po ito dahil ganito na po ang tingin ng Diyos sa atin. Tayo po ay mga tagumpay na. Kaya, ano sinabi rito? Magpakatatag kayo at huwag kayong patitinag. Yun po yung unang exhortation. Nanilagay ko po dyan, dalawa lamang po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito, na kung ikinukonsidera po ninyo na ang inyong mga sarili ay wagi na po, nagwagi na po kayo kay Kristo, then ito po yung dapat po nating gawin
at araw-araw na ipamuhay. Una, you got to stand firmly in the Lord Jesus Christ. Madali po lamang tandaan. Stand firmly. Pangalawa, serve fully in the Lord Jesus Christ. Yun lamang po ang gawin po nating araw-araw sa ating pamumuhay upang ang tagumpay na mayroon ang bawat isa sa atin, sa ating Panginoong Jesucristo, ay maging katotohanan sa buhay po natin hanggang tayo po ay kunin ng Panginoong Jesus. Una, tumayo po tayo na mayroong katatagan. Dahil ikaw ay ikinukonsidera ng Diyos na taong matatag. Pangalawa, kailangan mong maglingkod ng lubusan. Serve fully in the Lord Jesus Christ because God is looking upon you as a victorious one. Okay? Now, ito po yung outline po natin and let me go through it dahil nga po may mga nag-i-expect po sa akin na ang aking ituturo ay yun po yung ginagawa ko. So, main point number 1, let us stand firmly in the Lord Jesus Christ. How can we do that? Una, ay makikita po natin na we have to, okay, gusto ko munang gamitin po yung verb dito na sa Greek po, so pardon me if I will be using a little on that. Ito po ay nasa ginumay. Ito po yung verb of being. Ito po yung be, maging ganyan kayo. So ito po sinasabi rito na tayo po ay magpakatatag at hindi matitinag, hindi lamang po yan pinapagawa sa atin. Kung hindi sinasabi niya, maging ganyan kayo. Kasi kung minsan, pwede po tayong nakatayo, pero hindi po tayo may kukonsidera na matatag. Kung ikaw ay matatag, then that's the only time that you can stand firm. This is what Apostle Paul was saying. Be ye, maging matatag kayo. Kaya, tumayo kayo ng matatag at hindi matitinag. Ito po yung sinasabi. You got to see yourself as a strong person because you are strong in the Lord Jesus Christ. And if you see yourself as strong, then you live as one. Mabuhay ka bilang isang matatag na mananampalataya. Yan po yung sinasabi niya ng exhortation po dyan. And by the way, this is a participle. You heard me kahapon, nabanggit ko rin po yung participle. But really, when ang Biblia po sa Greek, pag gumamit po ng participle na part of his speech, yan po ay napaka-importante. Bakit? Ito po yung klase na it's a verbal adjective. Ibig po sabihin yan ay paglalarawan at paggawa. Doon sa paggawa mo, inilalarawan kung sino ka. Or kung sino ka, yun dapat ay magresulta ng pamumuhay. The being and the doing. Magkasama po doon. Kaya yung sinasabi niya rito na tumayo kayo ng matatag dahil kayo ay mga taong matatag. Yun po ang sinasabi niya rito ng participle. It's a verbal adjective. And it's so important for us to understand that. Now, para po makatayo po tayo ng matatag, ito po yung una po nating ikonsidera. We have sure victory in the Lord Jesus Christ. Mayroon po tayong siguradong tagumpay sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay baka sakali, hindi po. Ito po ay siguradong tagumpay na mayroon po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Una, ano po itong tagumpay na ito? Ano po itong tiyak na tagumpay po natin? Number 1, we have sure victory over the sting of death. Ano sinabi po dyan sa Bible? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Mayroon po tayong tagumpay dyan. Maraming mga tao, takot po sila sa kamatayan. Pero sa atin pong mga Kristiyano, wala na pong sting of death. Wala na pong kamandag ang kamatayan. Bakit? Dahil ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Alam po natin, ang kamatayan, when we say sting or kamandag, it talks about pain.
It talks about agony. It talks about horror of death. Sa atin, pag dumarating po yung panahon na naiisip po natin na darating ang kamatayan sa buhay po natin, baka may pumapasok sa isipan at puso natin ng pagkatakot. At marami pong mga tao takot sa kamatayan. Dahil nga mayroong kamandag ang kamatayan. Ano ang kamandag ng kamatayan na sinabi ni Pablo rito? Kasalanan. Dahil lahat ng tao ay nagkakasala. So lahat po ay mayroong pagkatakot sa kamatayan. Ngunit, yung mga na kay Kristo na sila'y nananampalataya, na pinatawad na ng Panginoong Hesus ang kanilang mga kasalanan, then there is no more sting of death. And for those who are in Christ Jesus, that are guaranteed that there is a resurrection after this life, then death has no more sting upon us. Dahil alam po natin, ang kamatayan, ito lamang po ay parang pathway or doorway para pasukin po natin ang buhay na walang hanggan na mayroon na pong katawang hindi na masisira. That is a glorious one for us who are in Christ Jesus. Pangalawa, nasigura po tayo po ay tagumpay. Sabi niya, sure victory over the power of sin. Dahil yun po yung sinabi po niya, the sting of death is sin. And the power of sin is the law. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang batas. Tignan po ninyo, di ba dapat ang batas, ito po ay kapangyarihan para magdulot ng kaayusan? Naglalagay po tayo ng batas para mayroong kaayusan, para mayroon pong mapayapang pamumuhay, kaya mayroon po tayong mga batas. Pero sinabi rito, ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang batas. Kaninong batas yan? Batas ng Diyos. Paanong naging kapangyarihan ng kasalanan? Ang napakagandang batas ng Panginoon Diyos. Dahil nga, alam po natin, lahat ng tao ay hindi po nakakasunod sa lahat ng kautusan ng Panginoon Diyos. And even as Christians, we know we are not able to fulfill and obey the whole law of God. But praise God, when we believe in the Lord Jesus Christ, hindi lamang po lahat ng ating mga kasalanan ang napatawad, ang batas ay ginawa na ng Panginoong Jesucristo para sa atin. At kung ikaw ay na kay Kristo, unti-unti nagagawa na po natin ang kautusan ng Panginoon Diyos. Kasi nga, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, wala po tayong kakayanan na sumunod sa batas ng Diyos. At hindi lamang wala po tayong kakayanan, wala po tayong tunay na pagnanais na gawin ang batas ng Panginoon Diyos. Ngunit sa bawat mananampalataya na alam po niya na ang batas ng Diyos, ang salita ng Panginoon Diyos, ito po ay buhay po natin. Now, when we talk about the law of God, we talk about the Word of God. And the Word of God is our food. The Word of God is our strength. Now, the Word of God is our power. Before the Word of God, the law of God is the power of sin. It defeats us. But now, it gives us victory. And that's the reason why we love to read the Bible. Pag ikaw ay wala pang pagnanais na magbasa at mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos, patay ka pa na espiritual. Dahil ang buhay na espiritual, nanaisin po niya ng kumain. Pag buhay ang isang tao physically, gusto niyang kumain ng pagkain. And Pastor Virgin, thank you for the treat. Sa masarap na pagkain. Kahit kagabi, napakasarap po yung pagkain natin. Di ba, pag physically may buhay ka, masarap kumain. Pero pakainin mo yung patay na physical. Makakakain yun? Kahit nabigyan mo ng lechon, hindi kakain yung patay. Ganon din po sa mga taong hindi pa buhay na espiritual, wala po silang pagnanais na kumain ng salita ng Panginoon Diyos. Because the power of sin is the law. But for us, praise God, we have sure victory in the Lord Jesus Christ.
Ngunit hindi lamang po tiyak na victory. Alam po ninyo, kung minsan, pag ang tagumpay ay pansamantala lamang, panandalian lamang, hindi po tunay na tagumpay. Tama? Maring tagumpay ka ngayon, paano next year? Paano next month? Tagumpay ka pa kaya? Ito po sinabi sa Bible, hindi lamang po sure victory, but we have sustained victory in the Lord Jesus Christ. Saan po natin mababasa po yan? Sa verse 57 to 58, ano sinabi po niya doon? It is God who gives us victory. It's not just a one-time victory. It's not just from several victory, but it is a continuing victory. And that's what we want. Gusto po natin patuloy po tayong nagtatagumpay. Hindi po natin gusto na nagtagumpay ka ngayon, paano na po sa susunod na taon? Sa mga darating pa na mga taon, tayo po kaya ay mananatiling mga tagumpay, mananatiling mga wagi kay Kristo. You got to see yourself as a victorious one. And you have a sustained victory in the Lord Jesus Christ. Now, paano po natin malalaman po ito? Na tayo po ay hindi lamang may tiyak na tagumpay, kung hindi magpapatuloy po hanggang wakas ang tagumpay na mayroon po ang bawat isa sa atin. Because our victory is not dependent upon us. If your victory is dependent upon you, then you are in a very difficult situation. Kung ang katagumpayan mo ay nakasalalay lamang sa iyong sariling kakayanan, kaibigan, delikado ka. Dahil hindi po natin kaya sa ating mga sarili ang pagsubok sa mundong ito. Hindi po natin kayang gapiin ang kaaway ng ating kaluluwa sa sarili lamang po natin. Ngunit, hindi lamang po tiyak ang tagumpay po natin, ito po ay mananatili sa bawat isa sa atin dahil kanino po nanggaling ang ating katagumpayan, walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos. Ang sabi niya, let us give thanks to God because it is He who gives us victory in Christ Jesus. Our victory is a sustained one because it is a victory given by God. It's not given by pastors. It's not being assured by any church organization, but it is given by God Himself. At kung ang Diyos ang nagbigay po sa atin ng tagumpay, mananatili po yan. Walang sino man ang pwedeng magbago sa katagumpayan na mayroon ka sa ating Panginoong Hesukristo. At anong sinabi po niya? Ibinigay ng Panginoong Diyos yan or patuloy na ibinibigay po niya. Now, let's talk about that. Kailan po binigay ng Panginoon Diyos ang ating victory? That's in verse 57. Sabi niya, but thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Kailan po binigay ng Diyos ang tagumpay mo, kaibigan? Nung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, that's the start of the victory in your life. Gained by the Lord Jesus Christ, when the Lord Jesus Christ offered His life on the cross of Calvary, and He offered His life, namatay po siya, ngunit hindi po siya nanatiling patay. Pagkatapos po ng 3 araw, siya po ay nabuhay na magbuli. That's when He won the victory. Pero sa buhay ng bawat isa po sa atin, kailan po na ibigay po yung tagumpay na yan nung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit yan po ay simula lamang ng iyong tagumpay. Sana araw-araw na po, simula nung tayo po ay nanampalataya, tignan po natin ang katagumpayan na binibigay na patuloy ng ating Panginoong Diyos. Pag sinabi ko pong tagumpay, hindi ko po sinasabi na wala na pong hirap, suffering, and hardships that you will be encountering. Because we know, sufferings are inevitable in this life. Hindi po natin mapipigilan ang mga hirap, problema na atin pong kakaharapin sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng mga kahirapan na yan, mga problema na yan, ay dapat nakikita po natin ang ating mga sarili doon sa mga talagang bagay na kailangan po nating maging tagumpay, tayo po ay tagumpay. Maybe, hindi po nagtagumpay yung business mo.
ngunit business lamang po yan. Ang kailangan pong makita, ikaw ay tagumpay sa business ng buhay. Kasi kahit natagumpay yung negosyo mo, palpak naman yung relasyon mo sa Panginoon Diyos, yan po ba ay tagumpay na maikukonsidera? Hindi po. I rather be a loser on the things of this world, but not a loser about the things of God. Kabayaran ng ating mga kasalanan, kaya ngayon, sabi niya, stand firm, magpakatatag ka at huwag kang matitinag. Paano po natin i-apply ngayon sa buhay po natin? Ganito po, tuwing ikaw ay dadalawin ng temptasyon upang magkasala, alalahanin mo, ikaw ay tagumpay na kay Kristo. Hindi mo kailangan bumigay sa kasalanan na yan. Dapat makita mo yung sarili, I am victorious in Christ Jesus. I am forgiven from all my sins. I am considered holy by God. So I got to live a holy life. Yung po palagi ang isipin po natin. Huwag po natin sasabihin, hindi ko kaya, hindi ko kaya. No, kaya mo. Dahil ikaw ay na kay Kristo. Sana kung wala ka kay Kristo, hindi mo talaga kaya yan. But you are already in Christ Jesus. You got to see all these temptations against you or temptation for you to sin that you can overcome. And it is God who continually will give you the victory. That's the assurance that we have. Kailangan mong paniwalaan. Kasi kung hindi mo ito paniwalaan, ay magiging talunan ka nga. Ngunit kung papaniwalaan mo na ang Diyos, binigyan ka na niya ng tagumpay kay Kristo, at araw-araw, pag dumarating yung mga pagsubok na yan, isipin mo, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa iyo ng kakayanan upang magtagumpay. Pag ikaw ay nagkasala, dahil ginusto mo. Pero kung palagi mong aalalahanin ang katotohanan na ikaw ay binibigyan ng Panginoon Diyos ng tagumpay, then you will not be frustrated and be depressed in this life, kahit na po may problema. Okay? So, pero hindi lamang po galing sa Panginoon Diyos ito. Tayo po ay nasusustain ng victory because this is gain in the Lord Jesus Christ. It's not only the Father who is giving us the strength. It's also by the grace of our Lord Jesus Christ. The grace of our Lord Jesus Christ is not just a saving grace. It is also the enabling grace of God. Ang biyaya ng Panginoon Diyos, hindi lamang po ito biyaya ng kaligtasan. Ito rin po ay biyaya ng katagumpayan. Katagumpayan sa ating pamumuhay. God is the one giving us the ability to be godly. It is God who is giving us the ability to pursue holiness in this life, not on our own, and that is in the Lord Jesus Christ. We got to believe that. Pangalawa, so okay na po ba tayo doon sa you got to stand firmly in the Lord Jesus Christ? Why? Because our victory is a sure one, and our victory is a sustained one in the Lord Jesus Christ. Secondly, ito po sinabi niya rito sa verse 58, therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. The second part, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya nga, magpakasipag kayo sa inyong paglilingkod na lubusan sa ating Panginoong Hesukristo. So, pangalawa na exhortation po tayo dito para maranasan po natin, maipakita po natin ang katotohanan na tayo po ay tagumpay, tayo po ay overcomers in the Lord Jesus Christ. We have to serve fully in the Lord Jesus Christ. Take note, si Apostol Pablo, pag gumagamit po siya rito ng mga salita, talaga pong superlatives ang gusto po niya. Sabi niya, always. Hindi niya sinabi, maglingkod ka minsan-minsan. Or hap-hap lamang na maglingkod ka. Sabi niya, or hindi po sinabi ni Pablo na, maglingkod tayo kung may sweldo. Maglingkod tayo kung maganda ang panahon. Pero sabi niya, always, palagi. Palagi na tayo po ay maglingkod. At hindi lamang po palagi, kasi baka nga palagi, pero yung paglilingkod naman po natin, ay hindi po natin binibigas yung best po natin. Sabi niya, fully to the Lord. Always give yourselves
fully to the work of the Lord. Tindi po ni Apostol Pablo, ito po ay hindi lamang exhortation para sa atin pong mga pastor. Hindi po ito exhortation para lamang sa mga church workers or church leaders, but for all of us who are in Christ Jesus. Dahil tayo po ay mga victorious na in Christ Jesus, dapat hindi po tayo nagkukulang sa ating paglilingkod. Do you see yourself as fully serving the Lord Jesus Christ? Huwag mong isipin na, ay, hindi ko naman kasi kayang gawin yung ginagawa ni kapatid eh. No, maaaring hindi mo kayang gawin yung kanyang ginagawa. Ngunit yung pinapagawa ng Diyos na ibinigay niya para sa iyo, kaya mo yan. Huwag mong iisipin na hindi mo kaya. You got to see that you can do it. Why? Because of God. So una, tingnan po natin how we can serve fully in the Lord Jesus Christ. Sa point A, ang nilagay ko po dyan. Now, before yung subpoint A, let me just point out yung connection. Alam po ninyo, unang sinabi ni Apostol Pablo rito, stand firm. Or yung sinabi niya na, being strong. And let that strength within you maipamuhay ninyo sa pamamagitan ng pagiging matatag at hindi natitinag. At yung sinabi ko kanina, yan po yung being po natin. Now, this is so important. Being must precede doing. Hindi po tayo gumagawa para maging ganun po tayo. Ganun na po tayo, kaya tayo po ay gumagawa. Halimbawa, hindi ka gagawa ng mabubuting bagay para maging mabuti ka. Ikaw ay mabuti na dahil kay Kristo, kaya makakagawa ka ng mabubuting bagay. Hindi po tayo gumagawa ng mabubuting bagay para maligtas. Tayo po ay mga ligtas na, kaya gumagawa po tayo ng mabubuting bagay na bunga po yan ng ating pagiging Kristiyano. Hindi po tayo gumagawa ng mabubuting bagay para maging Kristiyano. Tayo po dapat ay maging Kristiyano muna kay Jesus, then makakapumuhay po tayo bilang mga Kristiyano. Dapat maging being muna tayo, like a strong one, then we will not be lacking in our good works unto the Lord Jesus Christ. This is how the two participles are being arranged by Apostle Paul. Being always precedes doing. Huwag po natin babaliktarin. Huwag po natin babaliktarin na gusto ko maging ganun, kaya ito yung gagawin ko. No, maging ganun ka muna dahil kay Kristo, sa biyaya ng Panginoon Diyos, then yung mga bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano, yan po ay magagawa na natin. Amen? And you have to consider that who you are before you can do these things, because that's who you are. Kung ikaw ay hindi pa anak ng Diyos, ay hindi po magagawa yung pinapagawa ng Diyos bilang kanyang anak. Dapat maging anak ka muna. Dapat makita mo muna yung sarili na ikaw ay tagumpay na, then makakapaglingkod ka sa ating Panginoon Diyos. Kasi nga, paano ka makakapaglingkod kung tumba ka ng tumba? If you are not standing firm in the Lord Jesus Christ, how can you serve fully in the first place? Yung mga nakakapaglingkod ng husto-husto at walang puknat, walang tigil, yun po yung mga nakakatayo ng matatag. Kasi pag natumba ka, hindi ka makakapaglingkod. Kailangan mo munang tumayo. Kung magulo ang buhay mo, mahirap maglingkod. Kailangan mo munang ayusin ang buhay mo. Pero dahil nga sa biyaya ng Panginoon Diyos, we can remain standing firm and nothing can move us. Nothing should move us. Now, with that, sinabi ko na our being should precede our doing. Napaka-importante po yan. Then let's now consider paano po tayo maglingkod ng lubos-lubusan na hindi po nagkukulang yung ating paglilingkod. Una, i-consider po natin yung sinabi po rito ni Apostol Pablo na we have sustained. Yung una, yung victory po natin, we have sure and sustained victory. Dito, sinimulan ko po muna doon sa we have sustained full services rendered in the Lord Jesus Christ. Pakilagyan ng ed yung render. No? We have sustained full services rendered in the Lord Jesus Christ. Ano po ang ibig sabihin po rito? Yung ating paglilingkod, dapat ito po ay patuloy na lubusang paglilingkod.
Minsan kasi, meron po tayo nakikita on fire. Maya-maya, paglipas ng ilang taon o ilang buwan, wala na po yung passion po niya ng paglilingkod. Now, gusto po natin, yung paglilingkod po natin, hindi po paunti ng paunti. Kung hindi, ang ating paglilingkod ay patindi ng patindi. Sabi ko nga sa aking sarili, and I know this is true, even with the life of Pastor Chito, when he was still alive. Kahit na po sa kanyang physical na kalagayan, katulad ko rin po, no? Sa akin naman ay car accident, no? Actually, motorbike accident, no? Nagkaroon po ako ng head-on collision with Pajero sa Longlong, somewhere in Baguio, no? Blind curve, nagmamadali po ako, kaya yung mga nagmo-motorbike po dyan, kahit na nagmamadali po kayo, ingat-ingat, lalo pag nagmamadali. No? Blind curve na ganyan, hindi ko po naiwasan. Medyo kurbada kasi yon. So, ayaw ko pong punta naman sa gilid dahil baka sumadsad naman po ako. So, medyo gitna ng kaunti yung pagpapatakbo ko ng motor, mayroon naman po palang pababa na isang Pajero na medyo magitna rin po yung takbo po niya. Dahil nga blind curve po yun. So sa maikling salita, nagbanggaan po kami, lugi lang ako dahil motorbike yung dala ko, naka-Pajero po siya. Kaya nag-ala Superman po ako, hindi ko na alam kung saan ako bumagsak, basta nung nagkamalay po ako, nasa gilid na ako ng kalsada. No? Wasak po yung wasak po yung motor ko, and by God's grace. Iisa lamang po ang nasabi ko noon. Nung andyan na po kasi, ilang metro lang po yung pagitan eh. Kahit na anong gawin ko, wala na, hindi ko na maiiwas. At ang nagawa ko na lamang po ay sumigaw na lamang ng iisa lang na isigaw ko, God. Yun lang, God. And by God's grace, hindi po niya ako kinuha, pero ito po yung resulta sa buhay ko. No? Para akong si Jacob. After na siya po ay, alam po ninyo yung story ni Jacob when he wrestled with God, with the angel of God, at sinuntok po yung isang paa po niya, isang leg po niya, at yun po ay nagdulot ng kanyang paglakad ng pipilay-pilay. At ito po yung naging lesson po sa akin na you got to obey God. Because at that point, tanungin nyo na lang po sa wife ko, no? I was disobedient to God. Pero sabihin ko na, baka mag-isip po kayo ng kung anong kasalanan ginawa ko, no? I was addicted to online chess. Isa po kasi sa mga laro ko po, nung ako hindi pa mananampalataya, at ngayon hindi ko na po masyadong ginagawa dahil nga it takes a lot of time from me, ay mahilig po ako maglaro ng chess. At pag naglaro po ako ng chess, hindi po isang oras. Isang buong araw. At pag maganda po yung laro, kahit na hanggang gabi. Ganun po ka-addict noong hindi pa ako mananampalataya. Nung ako'y naging Kristiyano na, give up ko po yun. Pero dumating ang time na nagkaroon po ako ng laptop, may nagbigay po ng laptop sa akin. Maganda yung laptop. Tapos may isang pastor nagturo sa akin, sabi niya, Pastor, alam mo na bang maglaro ng chess sa online? Turuan kita. Tinuruan niya po ako, na-inlove uli ako, bumalik yung, yung pagkasabik ko na maglaro. At yun po ay humantong na nakita na ng aking asawa na sinasabihan niya na ako, ihinto mo na yan. Hindi na maganda yan. Nangangatwiran po ako dahil pastor ako eh. Sabi ko, anong kasalanan dito? Nasaan ba sa Bible na masama ang mag-chess? Hindi nga ako gumagastos. Yung mga ibang pastor nga, nag-go-golf sila. Ang mahal-mahal ng bayad. Ako, walang bayad. Hindi naman ako nagbabayad dahil may wifi na rito sa church. Libre naman. Nagpapalipas lang ako ng oras. So marami pong katwiran. Pero dumating na po sa punto na sabi ng Panginoon Diyos, enough is enough. It's discipline time. Bakit ko na-connect po yun? Dahil nga, yung umagang yun, mayroon po akong klase.
sa Rainbow, sa Trinidad. Galing po ako ng Baguio. Dahil sa kalalaro ko, nung tinignan ko yung oras, magta-time na po doon sa panahon na ako'y magtuturo. Di nag-drive po ako ng motorbike, mabilisan. Dahil gusto kong habulin yung time ko, ayaw kong malate. Ayun na po, nangyari na po yung aksidente. Kaya sinabi ko po yan, pagdidisiplina ng Panginoon Diyos. Sino po rito yung mayroong pinapagawa Diyos sa inyo pero nagdi-disobey pa rin po kayong hanggang ngayon? Nasabi ng Diyos, ihinto mo na yan. Patuloy mo pa rin ginagawa. Huwag mo nang itaas ang iyong kamay. Stop doing it. No, stop doing it. Bakit ko nasabi po ito? Let me go back to what I'm saying here. Nasabi niya, we have sustained full services rendered in the Lord Jesus Christ. Yung atin pong paglilingkod, hindi po dapat nababawasan po yan. Dahil nga, sa kabila ng nangyari na aksidente na yan, naapektuhan po yung physical na condition ko. I suffered a lot. I was in the hospital for in and out sa hospital. I was operated 3 times. Dami pong ginawa ang Panginoon Diyos kasi na hindi nakita ng doktor na yung bali ko, 3 pala dito sa paa ko. So nung inoperahan niya, yung tuhod ko lamang ang una pong inoperahan na akala niya, yun lang po yung naputol. So inoperahan po ako yung tuhod. Pero nung in-x-ray uli, pagkataas ng operation, nakita niya, putol din pala yung buto doon sa binti ko. Kaya sabi niya, naku, hindi ko nakita. Naoperahan lang yung tuhod. Kaya bukas, operahan ko uli. Can you imagine? Ka-opera mo kahapon, tapos bukas operahan ka na naman. Siyempre yung anesthesia na yan, masakit po yun di ba? So, inoperahan na naman po ako. Pagkatapos sa operasyon na gano'n, hindi bumababa yung lagnat ko. Kaya nagkakaroon na po ako ng hallucination na ganyan. Tapos sabi nung doktor, nagtataka sa niya, bakit hindi bumababa yung kanyang fever? There must be something wrong. Tapos in-x-ray na naman po. Sabi niya, naku, yung hip pala niya, putol din. Yung ball and socket, di ba, yung binti po natin na ganyan, may ball and socket. Yung ball po niya, naputol din. Kaya kailangan ko ng hip replacement. Sabi ko, Panginoon, ano ba naman to? No? Pero yung hip replacement na yan, dahil mataas na po yung lagnat ko na ganyan, ay sabi ng doktor, hindi na pwede na operahan. So lumipas po na maraming, I think 1 month po akong bedridden noon kasi kailangan kong huwag igalaw para mag-join daw yung ball and socket na ganyan doon sa hip ko. And I was tortured emotionally. Mentally, I was tortured. At ang naging resulta po niya, nung ako ay nakalabas na ng hospital, I was questioning God. But by God's grace, God sustained me. At ito po yung lesson para sa akin. I don't want to be out of God's will, kahit na po sa maliliit na bagay. Kaya counting mali lang, pag nangusap na po ang Panginoon Diyos sa akin, sabi ko, yes, Lord. Yes, Lord. And this is now my commitment. I want the last lap of my life fully given in service to the Lord. Yun na po yung naging hadikain ko po. No? Okay, so I want to have a sustained full service rendered unto the Lord Jesus Christ. How can we do this? Let me go quickly on this one. Pag gusto po natin ng tuloy-tuloy at lubusang paglilingkod sa Panginoon Diyos, ano po yung dapat po natin gawin? Ang sabi ni Paul dito, present yourselves unto the Lord. That's what we do. Una, sinabi niya, let me read it for you. Always give yourselves. Ano po dapat ibigay po natin sa Panginoon Diyos? Sarili po muna natin. Bago natin ihandog sa Panginoon Diyos yung paglilingkod po natin, unahin po natin, ibigay po natin ang ating mga sarili sa Panginoon Diyos. Give yourselves fully to the Lord. And then, fully to the work of the Lord. Yun po doon yun. Ibigay natin ang ating mga sarili na lubusan sa Panginoon Diyos. Then, ang kasunod po doon, then let us perform our works fully unto the Lord. Yan po ang arrangement.
presenting ourselves fully to the Lord Jesus Christ, and then performing our service fully through the Lord Jesus Christ. Huwag po natin babaliktarin. Huwag po tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos na hindi po natin inihahandog po muna ang ating mga sarili. Kahit po sa ating pagpupuri, sa atin pong pag-aawitan, unang gagawin po natin, inihahandog po natin ang ating puso sa Panginoon Diyos. Inihahandog po natin ang ating isipan sa ating Panginoon Diyos. We offer unto God our whole being so that all the things that we are doing here are pleasing unto the Lord. Even how good we play the musical instruments, if our hearts are not dedicated unto the Lord, these are only clanging cymbals. Even our prayers, if our hearts are not dedicated unto the Lord, even our prayers are just noise before our God. And that's what we want to do. Let us give fully ourselves unto the Lord, and then we can give fully our work unto the Lord. Pangalawa, if you want to have a sustained service, full service unto the Lord, ito po yung gawin po natin. We have sure full services rewarded in the Lord Jesus Christ. Bakit minsan nanghihina po tayo? Dahil hindi po natin nakikita yung mga resulta ng ating paglilingkod. I rejoice with this church because we are now seeing and enjoying the fruit of labors of Pastor Chito and Pastora Vicky. Kwento po nila, nagsimula rin po itong local church na ito struggling. Even the construction of this church building, it took a lot of years, took a lot of sacrifices on the part of Pastor Chito. But now we are here enjoying the fruit of their labors. Kung hindi po nila nakita, kung hindi po sila nagpatuloy sa kanilang paglilingkod, narito po kaya ang bawat isa sa atin, we will not be here enjoying the blessings of God. But because ang nakita po natin, hindi po sila nanghina sa kanilang paglilingkod. Sa kabila ng pinagdaanan po ng mag-asawa, pinagdaanan ni Pastor Chito physically, he had a heart attack and he was hindered physically in serving the Lord, but he did not stop serving fully the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi alam po niya na ang kanyang paglilingkod ay may katuturan. Kasi kung minsan po tayo, pinanghihinaan po tayo sa ating paglilingkod, dahil sa kasalukuyan, hindi po natin nakikita yung resulta ng ating mga pagpapagal. Hindi po natin nakikita yung mga resulta ng ating mga sakripisyo. At dahil hindi po natin nakikita sa kasalukuyan yung mga resulta ng ating mga paghihirap, ay nanghihina po tayo. Ay, huwag na natin ituloy. Wala naman nangyayari. Wala naman nangyayari sa buhay ng mga taong yan. Sinusundo mo na. Hindi pa makita. Di ba? Minsan may mga ganyan. Minsan, ayaw ko pa nga mag-invite na kahit sa Baguio. Iimbitahin mo na yan. Sasabihin, sige pastor, pupunta kami. Tapos paglinggo, makikita mo, wala naman yung nagsabing pupunta. Sabi ko, sana hindi ko na inimbitahan. Ako pa ang nagamit na instrumento para magsinungaling. Di ba? Minsan, nagaganon po tayo. But here, so that we can have sustained service rendered unto the Lord, tignan po natin na sigurado po na may reward lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon Diyos. We have sure, full service rewarded in the Lord Jesus Christ. Bakit po? Ito po yung sinabi niya sa verse 58, last part, sabi niya, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yun po yung sinasabi rito na always give yourselves fully to the work of the Lord because you know. Dahil alam natin ng ano, you know, that your labor in the Lord is not in vain. Na ang ating pagpapagal, ng ating paglilingkod sa Panginoon Diyos, ito po ay hindi mababaliwala. Ito po ay may kahalagaan. How can we be sure of that? Una, tingnan po natin, na yung sinabi rin, because your labor in the Lord is not in vain, you got to see the present results of our service in the Lord Jesus Christ. Kahit na minsan naglilingkod po tayo, hindi natin nakikita yung kasalukuyan nangyayari sa buhay ng mga tao. Pero sabi po ng salita ng Panginoon Diyos, the Word of God will not return void, but it will accomplish what God intended
for His words. Minsan, hindi po natin nakikita yung kasalukuyang resulta sa buhay ng mga tao. But for us who are proclaiming the Word of God, for us who are serving the Lord Jesus Christ, for others, no, para sa mga ibang tao, hindi mo man nakikita yung kasalukuyan na resulta na pagbabago ng buhay ng isang tao, but you got to believe that God is continually working in their lives. Hindi lamang po natin nakikita sa physical ang kasalukuyang resulta ng ating paglilingkod. Ngunit paniwalaan po natin sa spiritual, in the spiritual realm, God is mightily working in the lives of people. Sa buhay ng mga tao, sa ating mga pinapanalangin, kahit na hindi po natin nakikita na parang walang epekto sa kanilang buhay. No, continue praying. There is something great happening in the lives of people. When the Word of God is proclaimed, para sa amin po mga pastor, minsan nakakasawa na po. Every Sunday, you are preaching the Word of God. And some of the members remain as they are, na para bang walang epekto ang salita ng Panginoon Diyos sa kanila. Na parang hindi na po tayo naniniwala that the Word of God is so powerful, that the Word of God is quick and alive. But I got to believe that because even I don't see the physical results at present in the lives of people, I know God is mightily working in their lives. Kasi kung minsan yun po nagpapahina sa atin dahil hindi po natin nakikita yung kasalukuyan na resulta ng ating pagpapagal sa physical. Pero wag po nating ilimit sa physical lamang. Our work is a spiritual one. We are not working in the physical realm only, but we are working in the spiritual realm. And you got to believe that there are present results in our services. Because that's the Word of God. Sabi niya, for you know that your labor in the Lord is not in vain. And that is a present tense. Pero hindi lamang po sa kasalukuyan. Tingnan din po natin yung the perfect results of our service in the Lord Jesus Christ. Kailan po mangyayari po yan? Na lahat ng atin pong sakripisyo, lahat po ng ating paglilingkod, wala pong mawawala kahit isa. Maaring the leaders of this church will not recognize your services rendered unto the Lord Jesus Christ in and through this church, but God will always take note of everything that you are doing. Lahat po ng ginagawa po natin. Ito po yung motivation ko sa akin sarili. Even the church members will not see the things that I am doing in service to the Lord Jesus Christ. My God knows everything that I am doing. The prayer that you are uttering every morning, your desire to reach out for people, the money that you are investing for the work of the Lord, even you will not broadcast it. Kahit na hindi mo na po ipagsigawan niya na ako ang gumastos nito, akong gumawa nito, God is taking note of everything that you are doing. And time will come that every one of us, rendered fully unto the Lord our services unto Him, we will face God, and then He will say to us, come, my faithful servant, receive the rewards due to all the things that you have done for my glory and for my kingdom. I hope each one of us will be motivated by the sustained victory, sustained rewards, and services that we can have in the Lord Jesus Christ. I would like to end this message by asking again, now that you have heard the truth of God's Word, ngayon na narinig mo ang katotohanan ng salita ng Panginoon Diyos, na ikaw nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at na kay Kristo, ikaw ay tagumpay na dahil ikaw ay na kay Kristo. Nakikita mo ba ang sarili mo na dapat manatili kang matatag at hindi matitinag sa anumang nangyayari sa iyong buhay at dapat yung ating paglilingkod ay lubusan at patuloy po tayong naglilingkod hanggang sa dulo ng ating mga buhay. No giving up in our love and service in the Lord Jesus Christ. Praise be to His name. Manalangin po tayo. Panginoon, I poured out my heart for your people, the truth of your words, firmly believing this is true. Whatever
Ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, they are not the main considerations. All the things that we are going through in this life, they are just momentary. And what is lasting and eternal is the truth that we are victorious already in Christ Jesus. The truth that all our services rendered unto you will not be in vain. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na ang katotohanan ito ay maipamuhay po namin sa araw-araw dahil kami nga po ay mga nagwagi na dahil kami ay nakay kay Kristo. Thank you, Lord, for blessing this church. Thank you, Lord, that they are now reaping the results of the labor of Pastor Chito and his wife and the leaders and the other pastors of this church. Thank you, God, for blessing them. And Lord, I continue to ask that you will use mightily this church, not only in this place, but even to other places, sa mga iba pa pong lugar na sana ay maabot po nila at maibahagi ang banal ninyong mga salita. This I pray in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa umaga po ito tayo ay patuloy sa gawain and we will be having our communion. At salamat po muli sa Panginoon sapagkat pinaalala niya tayo ay mga makina. Maging sa pamamagitan ni Jesus Cristo. And this morning also, we will be declaring that victory as we would do the communion. Well, because as Jesus Christ told the disciples and the apostles and even Paul, told the believers to continue doing the communion as a remembrance of what Christ did for us. I will be quoting us here as well from 1 Corinthians 15, verses 3 to 4. And this is again Paul saying, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures." Gaya po sabi kanina in the introduction, if Christ did not rise from the dead, if Christ was not resurrected, we are not victorious. But praise be to God, dahil ang Diyos na sinasamba po natin ay buhay, namatay, at muli na buhay. And this morning as we will be taking the communion, we would be reminding ourselves na ang patagumpayan ito is all because of what Christ did on the cross. At ang lahat ng mga iyon, ang patuloy na pagbibigay, supply ng patagumpayan sa araw-araw hanggang sa muli tayong kunin ng Panginoon is assured because He is alive. As we are waiting for the ushers to distribute the symbols, of course, Paul also reminded us, dahil nga po, bagaman tayo ay ligtas na sa kasalanan, it doesn't mean we're already perfect. There are times that we still fail and disobey God. Kaya bago po natin i-take ang mga ito, let us pray unto God, confess our sins that we become worthy of taking this communion. As we are waiting for the symbols, let us pray individually. Kayo po ang nakakaalam kung ano yung mga ginawa niyo for the past week, past days. And if God and His Word is talking to us, reminding us, hindi tama yung ginawa mo, o hindi tama yung pinag-iisipan mo, itong magdedesisyonan mo, it is time that we would surrender this unto God. At gagawin natin ito because that is not what a victorious child of God does. And that is because bilang mga wagi, we want to be in the presence, in the will of
patuloy na nagtataguyod sa aming pananampalataya sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. O Lord, dinadalangin namin sa aming paglilingkod sa inyo. May we not get tired, may we not get weary, but always be in full service to you, O God, fully motivated, always motivated, Father, because it is not in vain. There is a reward, O God. And we are doing this, Father, because you have first loved us. Ikaw ang unang kumuha ng lahat at ikaw ang patuloy, Panginoon. Ikaw ang siyang iyakda. Magtatapos ito, Panginoon. Father,